Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Leomer Pabol at shoutout kay Henry Swan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Boom! Sa malakas na ingay, sumabog ang puntod ni Shigang. Lumilipad ang buhangin. Nagkatinginan sina Aaron at Ivory. Anong meron dito? Hindi naman ako walang galang diba? Natigilan si Aaron, nakatingin sa kakaibang paraan ni Ivory. Aaron, tingnan mo. Biglang itinuro ni Ivory ang libingan at gulat na sinabi. Tumingin si Aaron sa paligid at nakita ang pulang ilaw na nagniningning sa libingan. Ano ito? Si Aaron ay sumimangot, bumangon sa libingan, ipinikit ang kanyang mga mata at tumingin, ang pagsabog ng libingan, mayroong isang simpleng kabaong, at ang pulang ilaw ay sa pamamagitan ng puwang ng kabaong. Bago gumawa ng anumang aksyon ang Aaron, biglang tumigil ang pulang ilaw ng kabaong. Sa susunod na segundo, ang pulang ilaw ay biglang lumiit sa isang malakas na liwanag, at pagkatapos ay direktang lumipad sa singsing ng engkanto sa kamay ni Aaron. Matapos muling salakayin ng pulang ilaw, ang singsing ng engkanto ay biglang namumulaklak ng isang bakas ng banal na kulay, at pagkatapos ay bumalik sa orihinal nitong estado. Gayunpaman, sa gitna ng singsing, isang kakaibang maliit na totem ang biglang lumitaw. Matapos tuklasin ang banal na kaalaman, nagulat si Aaron nang makitang may malakas na aura sa singsing ng engkanto, na hindi magagamit noon. Anong nangyayari? Natigilan si Aaron. Sa oras na ito, isang pagsabog ng pagtawa, ngunit hindi ko alam kung saan tatawagan. Tumingin sa paligid sina Aaron at Ivory. Maliban sa Peach Blossom Forest, sino ang nandoon? Mahal na apo, narito ako. May malumanay na boses. Nagulat sila, dahil sa kabaong nanggaling ang tunog. Shigang. Aaron isang leng. Pagkababa ng boses, paulit-ulit na lumutang ang usok at naging figurang nakatayo sa kabaong. Kahit na transparent, ngunit malabo na nakikita siya ay may isang magiting na mukha. Tingnan ang Aaron at Ivory, ngumiti siya. Natigilan si Hansani. Nagkatinginan sila ni Ivory at mabilis na lumuhad. Disciple Aaron at ang asawa niyang si Ivory, nakilala niyo na ba ang master? Bumangon ka na. Bahagyang ngumiti ang figure. 2 berdeng usok ang lumabas mula sa katawan, at marahang itinaas sina Ivory at Aaron. Ang mga gwapong lalaki at magagandang babae ay talagang gawa sa langit. Nang bumangon si Aaron, biglang naging galit ang figure at sinabi sa malamig na boses, si Han Xiao, isang tanga, ay isang walang hanggang kahihiyan sa aking buhay. Isa lang siyang bulok na puno kung mabubuhay ako, mapapatalsik ako sa aking paaralan. Tuldok, huminga ng malalim, titingnan ng figure ang katawan ni Aaron, ito ay ang tanggapin ka nitong apprentice, kahit man lang, kayang aliwin ang matanda, kalkulahin din ang kamatayan ay maaaring ipikit ang mga mata. I'm flattered by my master. I'm stupid at wala pa akong natutunan. Aaron, huwag magtiwala sa malaki, mababang paraan. Ang sobrang kahinhinan ay pagmamalaki. Pinakaayaw ko sa mga ganitong tao sa buhay ko. Biglang nadismaya muli ang figure. Tila hindi siya masaya at galit. Iniyuko ni Aaron ang kanyang ulo at hindi alam kung ano ang sasabihin. Bueno, hindi makatutuhanang asahan na ang tanga na si Han Xiao ay maaaring magturo sa iyo ng kahit ano.
Pumunta ka upang buksan ang templo sa ilalim ng lupa, kung saan mayroong lahat ng uri ng mga lihim ng isla ng Xianling. Kung mabubuhay ka at magsasanay, ikaw ay magiging matagumpay sa hinaharap. Sabi ng figure. Pero Shigang, nabuksan ko na ang underground temple ayon kay Shifu. Unfortunately, hindi ko mabuksan. Kakaibang paraan ng Aaron. Gago. Ang figure ay biglang napag-alitan, ngunit sa susunod na sandali, siya ay bumantong hininga. Well, ito ay hindi mo kasalanan. Dahil gumawa ako ng ilang maliliit na galaw sa singsing ng engkanto. Bumulong ang figure. Ang pulang ilaw na ngayon ay para lamang tulungan kang tanggalin ang selyo ng singsing. Dahil ako mismo ang gumawa nito, natural na natagpuan ng mga tao sa Xianling Island na abnormal ang singsing. Panipi. Pagkatapos noon, bumantong hininga ang figure. Ito ay kasalanan ko na ang Xianling Island School ay masaya at masungit ako sa kanyang kakayahang magsalita at maunawaan ang tao. Halos ipasa ko ang lahat ng kakaibang kaalaman ko sa isla ng Xianling kay Huanji, ngunit unti-unti kong nalaman na ang ambisyon ni Wang Huan ay napakalakas, at ang kanyang kasakiman ay napakalakas, at wala siyang paraan, upang makamit ang kanyang layunin. Panipi. Nakita ni Xiao Yaozi na siya ay matanda na at ang kanyang anak na babae ay linger, kaya nagpa siya siyang subukan bago magbitiw. Sa makatuwid, si Xiao Yaozi ay nagpanggap na ipasa ang posisyon ng pinuno kay Han Xiao, umaasang makita kung ano ang reaksyon ni Wang Huanzi. Sa orihinal, sinadya niya na kung mahinahong tanggapin ni Wang Huanji ang katotohanan ito, nilayon niyang ibigay kay Wang Huanji ang posisyon ng pinuno, ngunit hindi niya ito inisip, na nagpakamatay kay Wang Huanji. Kinidnap ni Wang Janzi si Linger at seryosong inatake si Xiao Yaozi. Nang maglaon, pinatay niya ang mga disipulo ng isla ng Xianling at pinilit si Xiao Yaozi na ibigay ang singsing. Sa kabutihang palad, sinusubukan ni Xiao Yaozi ang kanyang makakaya na ibigay si Xianling Shenjia kay Han Xiao at tulungan siyang umalis sa isla ng Xianling ng tahimik. Habang hinihintay ang Xiao Yaozi, ito ang patayan ng buong pamilya. Parehong ang kanyang asawa at ang kanyang sarili ay pinatay ni Wang Huanzi. Ang bunsong anak na babae, Linger, ay nawala, at ang lahat ng mga tao sa ilalim ng pamilya ay nahulog sa dugo. Ang husay ni Han Xiao ay napakahina, natatakot akong magkaroon ng aksidente sa hinaharap upang mabawi ni Wang Yanji ang singsing ng engkanto, kaya bago paalisin si Han Xiao, inilipat niya ang kanyang mga kamay at paa sa singsing ng engkanto at itinago ang sikreto sa aking Yuan God. Alam ko kasing mayabang ang taksil, kaya't nanumpa ako sa lason bago ako mamatay. Kung may sumasamba sa tatlong mananamba sa harap ng aking libingan pagkatapos ng aking kamatayan, maaari niyang buksan ang lakas ng selyo at alisin ang huling pagbabawal ng ang singsing. Matapos pakinggan ang mga salitang ito, natigilan si Aaron. Dapat galitin ni Wang Janzi si Xiao Yaozi hanggang sa buto, kaya hindi siya maaaring lumuhad sa harap ng libingan ni Xiao Yaozi, na nangangahulugan din na kahit na makuha niya ang walang kamatayang singsing ni Han Xiao, hindi niya mabubuksan ang palasyo sa ilalim ng lupa. Kailangan kong sabihin na ang paglipat ni Xiao Yaozi ay talagang the best of the best. Ngayon, inalis na ng Xianling Ring ang huling pagbabawal, at ikaw din ang tunay na may-ari ng Xianling Island. Siya nga pala, may lambak ng bangkay sa likod ng Taoyuan. Tandaan na kunin ang mga bagay mula sa palasyo sa ilalim ng lupa at pumunta doon upang tingnan. Napakalaking tulong nito para sa iyo. Maggagabi na. Sasama ako sa iyo. Nakangiting biglang naging void ang figure ni Xiao Yaozi. Pagkatapos sumamba muli sa parehong lugar, dinala ng Aaron si Ivory pabalik sa puting silid na bamboo house. Sa daan pabalik sa templo sa ilalim ng lupa, alam din ni Aaron na ang matandang babae ay ang tanging nakaligtas sa isla ng Xianling, na tinatawag na babaeng dragon. Siya nga pala, Mrs. Long. Narinig ko na mayroong isang lugar na tinatawag na Corpse Valley sa isla ng Xianling. Alam mo ba kung ano ito? Parang nagal-ilibing na tao. Kakaibang tanong ni Aaron. Umiling-iling si Longpo at tumawa, na para bang banibiro siya ng mga salita ni Aaron. Island Master, paano magiging lugar ng paglilibingan ng mga bangkay ang Corpse Valley? Kung alam mo kung saan ito, paano mo ito ililibing? Master of the island, the underground palace is here. Tumango si Aaron at ginawang susi muli ang singsing, pagkatapos ay inilagay ito sa maliit na butas ng tarangkahang bato. Habang ang susi ng Shanling Shenji ay naging mas maliwanag na pula, ang buong bundok ay napuno ng tubig,
at ang pintuang bato ay nabuksan. Masunuring bumalik si Longpo, naiwan lamang ang Aaron kasama si Ivory na dahan-daang dumaan sa tarangkahang bato, papunta sa kuweba. Nang makapasok ang dalawa, ang singsing ng engkanto ay muling naging singsing at lumipad sa mga daliri ni Aaron, at ang tarangkahang bato ay muling sarado. Boom! Sa itaas ng dingding, sumabog ang mga ilaw. Ang jade brick wall sa kuweba ay malinis at maliwanag. Ang butas ay 10 metro ang haba, at pagkatapos ay bumaba ito sa hagdan. Sa ilalim ng hagdan, may malawak na espasyo sa ilalim ng lupa. Ang palamuti ay hindi maluho, ngunit ito rin ay kakaiba. Ang buong katawan ay nababalot ng puting jade at asol na mga brick, at ang kisame na may 2 crane na lumilipad na magkasama ay nasa itaas. Aaron, Muriel. Itinuro ni Ivory ang magkabilang gilid ng dingding at sinabi sa kakaibang boses. Aaron na may mga mata, bato pader, parang buhay na inukit na may maraming mga pattern, huwag tumingin hindi mahalaga, isang hitsura na gulathan 3,000 frown. Lumulutang sa dagat, mayroong isang nakabukod na isla, sa labas ng isla ay may isang matandang pagong, na umaanod sa labas ng isla sa buong taon. Kaya alam ng matandang pagong ang daan, dahil ang matandang pagong ay nagmula sa isla ng Xianling. Bulong ni Aaron. Dapat lang, dahil tinawag ito ng madilim na ulan, kaya nagkaroon kami ng preconception. Paliwanag ni Ivory. Oo, at normal lang sa matandang pagong na utusan ng Sea Girl dahil bagay ito sa dagat. Kaya lang hindi inaasahan ni Aaron at ng iba pa na may kinalaman ang pagong sa Xianling Island. Aaron, ano sa tingin mo ito? Hindi ito ang sinabi mo. Panipi, Chanluchen. Han 3,001 leng, paanong ang underground na palasyo ng Xianling Island ay mayroon pa ring larawan ng Chanluchen. Sa larawan, baliw na binasag ng bangka ang lahat ng uri ng barko. Pagkatapos nito, ang maliit na isla ay nagsimulang lumaban. Kinukit ba ito ni Shigang bago ang aksidente sa isla ng Xianling? Kakaibang paraan ni Ivory. Hindi. Nakikita mo, kumpara sa bangka, ang laki ng bangkang ito ay halos 10 beses na mas malaki, ngunit nakilala natin ito ngayon, na halos 20 beses na mas malaki. Tinanggihan ng Aaron. Ano pa bang meron? Ganon din yun. Naalala ko nung nakikipag-away ako sa malaking aso, may nawawalang matalas na daliri sa harap ng kuko niya. Kita mo, may kulang din na maliit na daliri sa malaking aso. Aaron tapos, tumingin sa Ivory at sinabing, sinala ko ito ay ipininta noong huling beses na nagkaroon ng aksidente sa isla ng Xianling, sa oras na iyon, itong Tianluchen ay hindi pa lumaki. Bukod dito, dahil sa kamakailang digmaan na dulot ni Wang Janzi, si Shigang ay namamatay. Wala siyang pagkakataon na ukit ang mga kwentong ito. 3,000, alam ko na ang sagot. Dapat ay ang Xianling Island ang nagligtas nitong Chanluho. Nagulat si Su Yingxia sa isang mural sa di kalayuan. Sa mural, si Chanluchen, kasinlaki lamang ng isang bata, ay ginamo ng isang matanda dahil sa sugat ng kanyang hintuturo. Ang damit at dibdib ng matanda ay may markang walang kamatayang mga karakter. At ang bibig ni Chanluchen, na may hawak na mabilis na pulang bato, ay nakatungo sa kamay ng matanda. Naiintindihan ko na sa tuwing pumupunta ako sa isla ng Xianling nang nasa panganib, darating si Tianlo para tumulong, ngunit sa pagkakataong ito, nakakalungkot na huli na, at tinatanggap tayo bilang kalaban. Aaron, pagtingin sa likod, may isang maliit na kahon sa di kalayuan. May kaunting pulang ilaw sa kahon. Kinuha ito ni Ivory at binuksan ang kahon. Sa loob ay may maliit na pulang bato, na halos kapareho ng mural. Ito ba ang butil? Sumimangot si Aaron at inilagay ang pulang bato sa space ring. Hindi ko alam kung kapaki-pakinabang, ngunit paano kung ito ay ginamit. Lambak ng bangkay. Biglang itinuro ni Ivory ang pinakaloob na mural, nagulat at nawalan ng boses. Aaron hakbang upang pumunta, ngunit hindi sa pamamagitan ng isang pagsimangot, mural ay lamang ng 1 acre ng bukas na espasyo, sa karagdagan, mayroon lamang isang bahagi ng liko tubig dahan-dahan sa. Mayroong 4 na malalaking karakter sa ilalim ng mural, bangkay, tubig at langit. Ano ang kahulugan nito? Hindi ito maintindihan ng Aaron. Iniisip niya lang nakakaiba ang liko, ngunit hindi niya matukoy kung nasaan ito. Pagkatapos panoorin ang mural, mayroon lamang isang ice bed at ilang malalaking kahon ang natitira sa silid na bato.
Ang ice bed ay naglalabas ng malamig na hangin. Pakiramdam ni Aaron ay halos walang malay ang buong kamay niya. Grabe ang temperatura ng ice bed. Ngunit ang mahiwagang bagay ay kapag binawi ang kamay, biglang uminit sa loob. Hanggat hindi ito hinawakan ng Buddha, hindi niya mararamdaman ang ganap na lamig nito. Binuksan ni Ivory ang unang kahon, na puno ng lahat ng uri ng mga medikal na libro. Buksan ang pangalawang kahon, mayroong lahat ng uri ng mga aklat ng alchemy, na nagpapasaya sa Aaron. Ang ikatlong kahon at ang ikaapat na kahon ay lahat ng uri ng kayamanan. Dapat silang maging kayamanan ng Xianling Island. Para sa ikalimang kahon, mayroong lahat ng uri ng mga buto. Ang Aaron ay medyo nalilito. Ano ang ginagawa mo sa mga buto? Kulang pa ba sa materyales ang Xianling Island? Hindi dapat ganito. Sa pagpasok sa isla, ang mga halaman sa isla ay marilag at puno ng sigla, na parang isang lugar na kulang sa pagkain at damit. Ano ang mga buto na ito? Hindi naintindihan ni Han Sanchen. Pagkatapos magbilang ng mga bagay-bagay, hindi sinasadya ni Han Sanchen ang isang sinaunang aklat. Noon lang niya naunawaan sa wakas na ang ikalimang kahon ang talagang pinakamahalagang bagay sa limang kahon. Kahit na, ito ay magpapasaya sa hindi mabilang na mga tao sa mundo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.